Magandang araw po sa inyo mga kawangis ko. Ako ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, parang awan nyo na. Subscribe nyo na ako. Like nyo naman ang mga videos ko. I-update ko kayo pala kahapon yung tungkol po sa suntukan niya, no, ni Mayor Basti pati ni General Torre kung tuloy ba bukas. Kasi di ba usapan July 27, Linggo sa Coliseum, sa Memorial Coliseum. Kaso lang pa nang matutuloy, tinatrangkaso na si tinatrangkaso na si General Torre. Kasi di ba kahapon, di ba? Tingnan nyo. Di ba? Oh. Di ba? Paulan siya ng paulan eh. Nagkaroon ng pneumonia. Iti si tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa si Mayor anyway, si Mayor Basti pala pumunta sa Singapore tungkol po ayon po sa mga pahayagan at mga reporter na pumunta ng Singapore, may importanteng ginagawa sa Singapore si Mayor Basti. Pero hanggang ngayon, naghahantay pa rin siya si General Torre ng kasagutan kung matutuloy, kasi nga ang gagawin nila pag ibibigay nila ng ayuda talaga daw sa nasalandang bagyo ni Crising pati ni Mong. Yun po. Kaso lang biglang bumira si Pulong Duterte. Ang sabi ni Pulong Duterte kay General Torre, ang laki-laking nakuha mong pera sa pagkuha ng tatay ko na dalhin sa dahik, bakit hindi ka na lang magbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo? Gagawin pang condition yung kapatid ko, 'di ba? Ang lupit. kung ako kay General Torre, magbigti na ako. Anyway, mayroon tayong pag-uusapan na tungkol sa mga DDS na kailangan nilang magdiwang, magklap-klap kasi nga ayon po sa deklarasyon ng Korte Suprema. Wow! Ayun po lapag po sa konstitusyon ang pag-file ng Article of Impeachment ng taga-Kongreso kay BP Inday Sara. Sinabi po ng Korte Suprema, ang dami pong nag-iyakan ng mga anti-Duterte, lalong-lalo pa ng House of Representatives, nag-iiyakan. Kahit sa Senado, mayroon po nag-iyakan doon ng mga senador. Alam mo kung sino nag-iyakan doon? Yung mga nadismaya na dineclare ng Korte Suprema dahil sa labag daw sa konstitusyon ang ginawa ng Article of Impeachment na pinal ng taga-Kongreso. Ang daming nadismaya doon si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan at Joel Villanueva at Tito Soto. Alam mo, si Joel Villanueva, bida-bida rin, no? Sabi niya, dapat ituloy yung Article of Impeachment sa Senado para malaman kung sino may accountability. Kahit si Bam Aquino, tuwang-tuwa rin na matuloy ang impeachment. Nakakahiya si Bam, binuto lang naman ang mga English niya ni Cristo para manalo, tapos ngayon bida-bida ni siya So ngayon kinakantsawan na kayo kinakantsawan na yung House of Representative ni Rowena Guanzon, pati si Tambi. Parang inaasar na ni Rowena Guanzon sa nangyayari po, 'di ba, sa deklarasyon ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. So napakaganda pakinggan yan po sa mga DDS po yan, ang ganyan pong sistema. Tingnan niyo, panoorin niyo yung pang-aasar ni Rowena Guanzon. Lamang ma-impeach, minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4. Ang sinasabi po ni Rowena Guanzon, sa isang taon, isang bisis lang po mag-submit ng article of impeachment. Kaso lang sinadmit nila, 'di ba, 4? 4. Ang sinadmit nila 4. Tapos ang pinaburan yung pang-4, ang 1, 2, 3. Pinalimliman nila sa manok. Kaya ngayon nagkaroon ng sabong. Sino nagsasabong? Si Basti pati si Torre. Kaya yan ang naging epekto Kasi pinalimliman nila ng 1, 2, 3 article of impeachment, tapos ang tinanggap nila yung pang-4. Kaya nalimliman. Talaga? At kaya
sagot ang House of Representatives. Alam mo, bilib na bilib ako sa babaeng to. Ang tapang masyado, no? Tapos ang kinakalaban niya yung House of Speaker. Siguro, kung lalaki lang to, humamon din to ng suntukan kay Tambaluslos. At ang Speaker ng Supreme Court, sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa tatlong impeachment complaint? Bakit itong pang-apat, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint. Diba mga sinabi niya, no? Ni Rowena Guanzon talagang pang-asar yan sa ano eh. Pang-asar sa House of Representative. Hindi lang sa representative yan, sa mga tao pong mga ano na mga anti-Duterte. Kasi nga, umaaray na yung ano eh. Nag-iiyakan na yung mga senador dyan eh. Tapos mayroon palang sinabi siya noon, mayroon palang sinabi si Dante Marcoleta, si Senador Dante Marcoleta na ang House of Representatives hindi na pwede mag-file ng case ngayong taon dahil yung buto ng Korte Suprema ay yung parang anonymous ba yun? Basta yun na yun. Ayun na yun. Kaso lang, tuwang-tuwa po yung mga DDS. Kahit yung ano, kahit si Pangulong Duterte kung nalalaman lang yung kung nakikita lang sa television, siguro to matutuwa rin na isang ano na to, isang point na to kay BP Sara na positive yung ano lumabas. Maganda to, magandang balitang na sana sa susunod na araw ang lumabas naman si ano ang lumabas naman si Pangulong Duterte kasi nga sa edad niya parang hindi na pwede natin siyang ikulong eh. Kailangan sa kanya, nag-i-enjoy na sa kanyang mga apo, di ba? Layo pa naman. Dahil tapos Pilipinas, ang layo ilang oras yan eh. Kahit sino kaya sa edad mong 80 anyos ka tapos dadalhin ka sa ibang bansa tapos ikukulong ka. Nako, hirap yan. Mahirap yan sa mga apo, sa asawa. Sige, tuloy natin ito ng ano pa. Yung litanya ni Rowena Guanzon. Diba? Yun. Na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang tatlo? Ano nangyari sa tatlo? Ano mga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin na yung Speaker. Nabasa ba ng lahat? Tapos sinabi rin pala ni Dante Marcoleta na yung pag-file ng House of Representatives ng Article of Impeachment, inahambing niya po sa sa panis na pagkain. Panis na pagkain daw. Yung tingin mo sa taga House of Representatives, mga tutong Senator Marcoleta. Kasi daw yung isa, dalawa, tatlo, panis. hindi nakain na panis. Tapos pinipilit nila yung pang-apat na ano ba? Yung panis daw yung iyahain nila sa Senado. Kahit panis gusto nila kainin ng mga senador. Diba? Kasi nga yung isa, dalawa, tatlo hindi nila sinadmit pero yung isa submit nila sa Senado. Sabi nila okay daw yun. Ayan, tignan na si ang tapang eh. Kami na bakbakan nito ni Rowena Guanzon. Si ano na to, si Tambi na to. Pero para kay ko totoo yun. Na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority. Mga congressman na ito sa susunod ng mga taong kung magra-run to for senador o another congressman lang. Kaso lang di naman ako nakaano sa kanila, hindi naman ako nakatira eh. Taga Palawan po ako eh, hindi to ako sa isla ng Palawan, malayo. Malayo, mga 20 hours ang biyahe papunta sa city by boat. Anyway, highway. Sana tubak po na lang siyang senador. Kasi matapang siya eh. Yan ang karapat-dapat dito sa sa bansa natin. Yung mga matatapang, Diyos ko. Hindi yung panay na lang. Panay kurakot na lang. Tingnan mo buong Pilipinas, tingin ko bumabaha na. Under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan.
Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun? Yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon? O, di ba? Alam mo, simple lang siya magsalita, pero may ano, no? Yung may diin. May diin. Yung talaga ang direct to the point. Siguro ang babaeng to, prangkang magsalita talaga, yung kabataan pa niyan. Tapang niya eh. Tapang niya yan. Inaasar niya pa yung mga taga-House of Representatives. Actually, nakakainis naman talaga. Kung halimbawa, kung mga anti-Duterte ka, may inis ka talaga sa deklarasyon na ginawa ng Korte Suprema. Na yung ginawa ng Article of Impeachment ay labag sa ligang batas. O, kung hindi ka Duterte, bisit na bisit ka sa mababalita mo sa mga, maririnig mo pala sa television, makikita mo sa television, maririnig mo sa mga radyo na labag nga sa konstitusyon. May inis ka talaga, parang di mo napapanoorin yung mga television, di ka na makikinig ng ng mga balita kasi nga sa nangyari kay BP Sara. Kasi sa totoo lang, ang daming kontra kay BP Sara, di ba? Ang daming tawag na sa kanya eh. Di ba? Ang tawag sa kanya, luka-luka eh. Kung ano-ano na lang eh. Kung ano na lang sinasabi kay eh. Kay BP Sara, luka-luka, kung ano na lang yung impacta na nga sinasabi. Tapos yung yung mga supporters ni Duterte, clap-clap muna tayo dyan. Kasi nga, magandang to eh. Magandang simulay na to. Sana sunod-sunod na to. Sunod-sunod na yung magandang magandang balita, di ba? Sana sunod-sunod na to. Susunod na. Inshallah, in God's will. Sana dito na babalita na dito na sa Pilipinas si House of Representatives si Pangulong Duterte. Alam mo, ako gusto ko nang matapos yung pumunta na tayo sa 2028. Wala tayong wala tayong nakikitang wala tayong nakikitang pagbabago. Talagang saksakan na talaga. Ang nakita ko lang pagbabago si Owen Nagwanson tapang sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, si President BBM. Di ba tuloy-tuloy ang niya? Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nila. Ayan muna dyan sa mga sa mga kawangis ko dyan. Bye-bye muna ha. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, parang awan nyo na. Mag-subscribe ka muna kayo. Likes muna kayo dyan. Okay, so ulitin po. Ito po si Anton Olson, ang vlogger ng isla.